Itinuloy ng liderato ni Senator Alan Peter Cayetano ang pagdinig sa Blue Ribbon Committee ngayong araw. Yan ay kahit pa iginiit nga ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na walang hearing ang komite kasunod ng balasahan sa Senado. At live nga mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, ano na bang nangyayari ngayon sa plenaryo? Yes, Nikki, ongoing ngayon ang Senate Blue Ribbon hearing sa pamumuno ni Senator Pia Cayetano. Yan ay kahit pa sa liderato ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian ay nagsabi na siya na walang pagdinig na magaganap ngayong araw. So kanina nagsalita si Senator Pia at itinurn over naman niya ngayon ang floor kay Senator Rodante Marcoleta na siyang namumuno ng subcommittee ng naturang Blue Ribbon Committee. At siya nga ngayon ang pinaka nagli-lead. Pinaliwanag kanina ni Senator Pia na the reason legal naman daw yung pag-create ng subcommittee at meron din kasi siyang isa pang hearing na pupuntahan niya yun about taxation naman. Bukod sa kanilang dalawa, nandito nga rin sa loob ng session floor ng plenary sina Senator Robin Padilla, Amy Marcos, maging si Senator Loren Legarda at kanina nandito at ngayon hindi umaalis dito sa loob si Senator Alan Peter Cayetano. Nakausap nga kanina ng media si Senator Alan Peter at muli niyang iginiit na ang kanyang liderato ang legal na namumuno pa ngayon sa Senado. Pakinggan natin ang kanyang Tignan nyo ang konstitusyon, tignan nyo rules of the Senate. Illegal yung ginawa nila kahapon. Any way you look at it, the legitimate Senate President is standing before you. They can remove me anytime, may 13, walang problema. Dumating nga rin ngayong araw o ngayong umaga ang nagpakilalang 18 bagman umano ni dating kongresista Zaldico na siyang guest ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Pia Cayetano. Actually, hinarang pa ito nung una kaya mismo si Senator Pia ang sumundo sa kanila para makapasok dito sa loob ng session hall. At ayon nga rin mismo kay Senator Alan Peter, yun nga, kinonfirm niya kanina sa atin na hinarang ang mga ito. Pakinggan natin yung maikling pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano regarding sa pangaharang na yan. Martial law ba tayo ngayon? Bawal ba magkaroon ng guest? So kung hindi nila i-recognize ang Blue Ribbon Committee, bawal kami magkabisita dito. Ang may control ng Senate premises is the Senate President. Nikki, update lamang dito sa loob. Alam mo, pinanggit na nga rin ni Senator Alan Peter Cayetano na posibleng maharap sa kasong kriminal ang sino mang manghaharang pa ng naturang hearing, hindi lamang sa mga bisita or guest dito sa loob, kundi pati na rin yung mga magpe-preempt, or magpo-control at haharang nga sa ginagawang pagdinig in terms of yung live broadcast, saka yung iba pang mga inaasahan na makakadalo. Actually, nabanggit na ni Mian kanina pero tali talaga ang kamay ngayon ng mga staff dahil wala ngang mga staff ng Blue Ribbon Committee ang present dito. Kaya mismo si Senator Alan Peter Cayetano na ang nag-lead ng oath or panunumpa para sa mga bisita na 18 bagman umano ni dating Congressman Zaldico. Sa ngayon, nagsasalita si Attorney Levito Baligod na siyang tumatayong abogado ng 18 nagpakilalang experience at talagang tuloy-tuloy yung kanilang mga pagdinig. Inimbitahan pa nga rin ni Senator Alan Peter Cayetano at ni Senator Rodante Marcoleta ang iba pa nilang mga kasamahan sa Senado na dumalo sa kanilang hearing ngayong araw para nga makapagtanong at makapag-usisa patungkol dito sa flood control scandal or issue. Sinasabi natin kasi nila bukod dito sa 18 nagpakilalang ex-Marines or bagman di umano, walang bisita walang tumalo mula sa kampo ng Ombudsman, DOJ, DPWH na inaasahan din daw sana ng mga senador na present ngayon sa plenary hall para nga kasama sa kanilang mga pagtatanong ngayong araw na ito. Sinabi din kanina nagkaroon na problema din daw sa Wi-Fi pero again nagpabala sa Senator Alan Peter Cayetano na sino man na maghaharang ng ginagawang hearing posibleng maharap daw sa kasong kriminal. Nikki? Maraming salamat, Mon Gualvez.
mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.